kung pipili po ako sa kanilang dalawa, I would go sa... Pambansang Ginipig, Sir Lawrence ang galing. Basta honest, review sa'yo ay sasabihin. Pambansang Ginipig, sa kanya ang hihiling. Basta produktong salit, lahat ay bibiin. Hi mga kamukha, tayo po'y nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong pambansang human guinea pig. Heart! Hindi ko po ina-expect na ang dami sa inyong manonood ng product review nga po natin nitong 2020. 1020 na VC toner. Ang daming peke nito mga kamukha. Kaya make sure nga po na bumili kayo sa legit shop. Maglalagay po tayo dyan sa cart po natin. Lagay na lang natin yun ang bilog-bilog. And at the same time po, nasa description box sa baba natin. Upon checking yung ingredients niya, bigla tuloy akong may naalala. Yung naalala ko na ito ay walang iba kundi ang Garnier na micellar water with also vitamin C. Ay ano, parehas sila halos mga kamukha, magkaiba lang ng packaging. Kasi yung iba nito talagang magkakamukha na. At yung iba, peke pa mga kamukha. Kaya naman ngayon, naisipan ko rin na gumawa ng comparison video. Tapos, syempre, isi-share ko sa inyo yung aking thoughts and also ano yung preference ko dito sa dalawang product na ito. Okay, let's start na nga po mga kamukha. May mga paganito na nga rin po tayo ngayon. Happiness or chocolates? Charis. Tito Boy, ikaw ba yan, Tito Boy? May mga paganito pa rin tayo, di ba? Number 1 nga po sa ating standards dito sa ating channel, hindi po tayo nagre-review ng hindi FDA registered, FDA notified, or tinatawag nyo po na FDA approved. At itong dalawang product na ito ay FDA notified dito sa Pilipinas. Okay, simulan na nga rin po natin siya mga kamukha. Ito po, may mga peke nito pero mas madali po tayong makakabili nito mga kamukha kasi available nga po ito sa Watsons and also sa online. Ito, medyo nakakatakot talaga gumamit nito kasi ang dami nga pong peke and at the same time, ang daming brands. Nung chine-check nga rin po natin mga kamukha, aside po sa 1020, ang dami pong brands na FDA registered din nga po dito sa Pilipinas. Tapos, VC Toner din yung pangalan. Ay papakita natin sa ating screen. Napakarami, di ba? Ay, yung mga FDA registered, chinek nga po natin yung mga brand na yan. Yung iba ganito rin yung itsura. Tapos yung iba naman, iba na ang packaging. Kaya ayan, medyo mahirap ito na mag-check talaga kung ano yung original mga kamukha, ano yung authentic. Pero ayan silang dalawa. Yung 1020 FDA notified po yan dito sa Pilipinas. Okay. Start na nga po tayo mga kamukha. Parehas po silang may vitamin C. Kaya nga po tinawag na Garnier with vitamin C. Ito, VC Toner. Kasi may vitamin C po siya. Yung vitamin C mga kamukha, maganda po yan para sa pagbabrighten ng skin. Lalo na kung may mga melasma, dark spots, hyperpigmentation, may pekas po kayo. Isa nga po ang vitamin C sa pwedeng makahelp para matanggal nga po yan or mag-fade nga po yung mga nabanggit natin. Pero again, katulad ng sinasabi natin dito sa ating channel, wag po kayong aasa sa isang produkto ha. It must be really combination of different products. At aside sa mga ganito, may iba pa kang ginagamit and also dapat may mga tinitake nga rin po tayo na supplement. Kailangan yan combination talaga. Parehas nga po sila na mayroong vitamin C. Pero ito pong si Garnier, ang ginamit po nila dito is ascorbyl glucoside. Yung ascorbic glucoside mga kamuka ay mas less potent po. Mas na nga less pa. Less potent po ito if i-compare po natin sa ascorbic acid itself. So, mas potent po ito, kung titingnan natin na, mas matapang po ito or potent po itong si VC Toner na ascorbic acid yung kanilang ginamit if i-compare po natin dito kay Garnier. Parehas nga rin po silang toner, pero kung papansinin nga po natin, mas manipis ng konti itong si Garnier, mga kamukha, kasi tinatawag nga po nila ito na micellar water. Yung micellar water, tiny particles nga po ang kanilang ginagamit dito if i-compare po natin dito na mas makapal ng konti, mga kamukha. Tapos ang kagandahan pa nitong kay Garnier, nakalagay dito na no perfume, no alcohol, dermatologically and ophthalmologically na-test po ito ng ophthalmologist, mga kamukha. Ophthalmologist tested siya or ophthalmologically? Ewan ko sa inyo. Pero na-test nga po ng ophthalmologist para po sa mata. Ito po, chine-check natin pero wala tayong makita na ganoon na mga studies. Pero pagdating naman nga po sa mga ingredients, mas marami po itong si VC Toner.
Ayan po siya, napakarami yan mga kamuka. Pero yung mga notable na kanilang mga ingredients aside sa vitamin C, meron nga rin po itong yeast fermentation or tinatawag nga rin po natin na probiotics. Maganda nga po yan para sa ating skin, para sa mga pimples, and also para po sa aging skin, maganda yung probiotics. Tapos meron nga rin po itong hyaluronic acid or HYA na maganda naman po sa pag-moisturize and also pag-hydrate ng skin. So sa paramihan ng ingredients, mas makakalamang po itong si 1020 mga kamuka. Pero hindi ibig sabihin ng mas marami, mas maganda na yun ha. Minsan mas konti, mas okay siya kasi less nga po yung tendency na magbe-breakout tayo, magpe-purge tayo, magkakaroon tayo ng allergy. Kasi konti nga lang po yung i-check natin na ingredients. Ito nga po kasing si VC Toner ng 1020, mas marami po siyang ingredients. Sinabi ko nga po sa inyo kanina na mas makapal ng konti itong si 1020 if i-compare po natin kay Garnier. Pakita ko po siya sa inyo. Ayan po siya. Di ko alam kung makikita niyo. Ayan siya. Mas makapal siya ng konti if i-compare nga po natin dito kay Garnier. Si Garnier nga po, gumagamit sila ng mga tiny particles. Kasi micellar water nga po ito. Tapos, ito nga pong si Garnier, nagsiserve nga rin po siya as gentle cleanser. So, kung gusto nyo po ng pag-remove ng mga makeup nyo, pwedeng-pwede po siya mga kamuka. Pero kung makikita nyo, kasi may vitamin C nga rin po yan, talagang kapag kumalog-kalog lang ng konti, nagbabubbles sila. So, yung peke po nito ay hindi siya ganoon nagbabubbles. Kasi nga po, peke, yung iba, hindi vitamin C talaga yung nilagay. Pero kung makikita nyo, parehas nga rin po silang nagbabubbles mga kamuka. Okay, personal thoughts ko na nga po ito and also experience with these two products. Both of them are okay. Maganda nga po siya para sa mga nabanggit natin na concerns kanina. Kung gusto nyo nga magpa-brighten ng skin, kung may mga melasma, dark spots kayo, okay na okay po siya sa inyo. Pero ako po, personally, kung pipili po ako sa kanilang dalawa, again ha, personal choice ko po ito. Kung pipili po ako sa kanilang dalawa, I would go sa Garnier. Okay, let me explain po sa inyo kung bakit ako dito mag-go. Alam nyo nga po na very honest tayo dito sa ating channel. Sinasabi talaga natin yung thoughts and experience natin. Mas nagandahan ako ng slight dito kay Garnier. Kasi unang-una sa lahat, hindi po siya drying sa skin. Ito po kasing si VC Toner ng 1020. Very potent po, malakas masyado yung vitamin C. Kaya nga nakalagay dito ascorbic acid yung kanilang ginamit. Nakaka-dry talaga siya. Though may hyaluronic acid po siya and also nakalagay dito na moisturizing, nakalagay pa dito na hydrating siya. Pero in reality talaga mga kamuka, ako po I have combination skin type. Ito pong area na ito ay normal to dry. Minsan nagda-dry na talaga yung cheek area ko. And kapag ina-apply ko po ito, talaga naman pong nagda-dry ng todo-todo. Bigay na bigay yung skin ni Sir Lawrence. Also, i-add pa nga rin po natin na I already have good skin. Ay, hindi naman sa pagmamayabang, pero it takes time din, no? Para magkaroon tayo ng good skin. And hindi ko na kailangan ng ganoong katatapang or ganong kapotent na mga ingredient para sa aking skin. But, ito yung but doon. If I don't have a good skin talaga or may mga dark spots ako, may mga melasma talaga ako, may mga pimples ako, I would go with this one. Pero dahil nga po, gusto ko ng less potent na po sa skin ko, minemaintain ko na lang yung ka-freshan ni Sir Lawrence. Wow, minemaintain yung ka-freshan talaga, di ba? I would go with this one nga po, which is si Garnier. If you also have sensitive skin, mas masasuggest ko nga po siya sa inyo. Ito pong si micellar water ng Garnier. If i-compare po natin dito kay 1020. Kasi may mga nababasa nga po tayo dito kay 1020 na nagbe-breakout po sila or dahil nga po matapang ito or potent po siya, nagkakaroon ng allergic reaction. May mga nababasa-basa tayo doon. Dito naman wala tayong ganong nababasa, kaya mas nasasuggest ko po siya sa may mga sensitive skin. Pero again, if you need a more potent product, again kung gusto nyo ng potent product, you have to go with this one. Kasi very potent po siya. Pero yung mga gagamitin yung iba dapat, hindi na ganun ka-potent. Kasi nga po potent na po ito. Dapat mapoprotektahan yung skin barrier po natin. Para naman po sa paggamit nito, may separate video po tayo niyan. Panoorin nyo na lang po yun muna mga kamuka. Maglalagay tayo sa description box sa baba. Maglalagay tayo dyan sa taas. Pero yun nga po mga kamuka,
I would go with this one kasi pwede ko po siyang gamitin ng 2 times a day. If i-compare ko po dito na talagang ginamit ko lang siya ng once a day. Kayo mga kamukha, anong masasabi nyo dito sa dalawang produkto at anong naging experience nyo? Ano ang pipiliin nyo dito sa dalawang ito? Share your thoughts, your ideas, and your comments, experiences. Mag-comment po kayo dyan sa baba at magkwentuhan tayo. Syempre, para mas detailed pa yung video natin na panoorin nyo ito or itong dito, yung dalawang yan, mga kamukha, maglalagay po tayo dyan dito sa gilid-gileders. Syempre, mag-subscribe na rin po kayo kay Sir Lawrence. Paano ba yan, mga kamukha? Magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Until our next one po, click nyo na to!